Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin kahapon, araw po ng Monday, hindi po tayo nakapag-broadcast, bunga po ng power outage. Nawalan po kami ng kuryente kahapon. At 2 oras po ito, nataon pa naman sa oras na sana na tayo magbo-broadcast. Nagkaroon po kami ng kuryente kahapon ay 9:30 na po ng umaga. So humihingi po ako ng paumanhin. Ngayon po ay araw ng Martes, September 30, October 1, if I'm not mistaken. October na po pala ngayon. So unang araw po ng buwan ng Oktubre, dalangin ng aking puso. Nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Rejoice in the Lord Always. Noon pong nakaraang linggo, araw po ng Biyernes, tinalakay po natin yung topic na may kinalaman sa managing stress. If you are follower of Tinig ng Pag-asa, so naintindihan nyo po yung pag-aaral natin doon sa Philippians chapter 4 po yun. At nabanggit ko po nung nakaraang Friday na ating babalikan yung verse 4 kasi tinalakay ko po doon ay verses 5 hanggang 8 ng Philippians. So ngayon po babalikan natin yung verse 4 kasi mahalagang ito ay talakayin din. Kaya ang ating pag-aaral ay more or less ay galing sa Philippians chapter 4 verses 4 hanggang 8. At ito po ay balik-aral sa verse 4 na ang pamagat po nito ay Rejoice in the Lord Always. So let us go to the verse right now. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:4, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So ang atin pong bibigyan ng emphasis ay ang kagalakan sa Panginoon. This is not just an ordinary joy. This is the joy of the Lord. Or rather, having the joy in the Lord. So, atin po itong titingnan. Ano ba sa inyong palagay at sa inyong pagkaunawa ang kahulugan nito? Marami po kasi na nagbibigay ng mga pakahulugan sa katagang ito ni Apostol Pablo. At pinaniniwalaan na bilang mananampalataya, if you are in Christ, wala nang kalungkutan. Dahil yan ang pagkaintindi nila. Pag ikaw daw ay na kay Christ, lagi nang may kagalakan. So dapat po nating maintindihan na ang buhay ng pananampalataya at ang buhay ng isang tao ay balanse ng iba't ibang uri ng emosyon at iba't ibang uri ng damdamin. Sa Ecclesiastes chapter 3, binabanggit doon ng iba't ibang panahon. At sa bawat panahon nangyayari sa buhay ng tao, may iba't ibang damdaming idinudulot ito. Ang sabi, may panahon naman ika ng pagtawa at may panahon ng pagtangis, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng mga itinanim, may panahon ika ng pagluluksa at meron namang panahon ng pagsasaya. So makikita po natin yung iba't ibang klase ng panahon na yon sa buhay ng isang tao. Kaya napakalaking pagkakamali kung ating paniniwalaan na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Di ba? May kantang ganon. Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan, nagsasayawan, na parang ini-insinuate na kapag ikay Christian na, puro ganun na lang. No? Puro ganun na lang. Kaya meron pong isang dinaluhan akong libing o yung paglalamay sa isang namatay na yung pastor ay pinagagalitan yung mga mahal sa buhay na nagluluksa. At sabi, hindi kayo dapat nag-iiyakan, hindi dapat kayo umiyak dahil mga mananampalataya tayo at bilang mga Christian, alam naman natin kung saan pupunta ang mahal natin sa buhay, alam naman natin kung saan pupunta yung namatay, so hindi ka na dapat nalulungkot. So, sinasakal po yung natural na emosyon at natural na damdamin ng tao. At kinukot nga po itong Philippians chapter 4 verse 4 na sinasabing, Rejoice in the Lord always. So, yun. Out of context po yun.
At binibigyan ng emphasis doon sa mensahe na sinasabing bilang Kristiyano, dapat kahit na nagluluksa ka, nagagala ka. Hindi naman po tayo mga parang hibang o parang nasisiraan ng bait na lumisan na yung asawa mo o kaya lumisan yung anak mo at namatay, naglulundag ka pa at ikaw ay nagagalak dahil sa nangyari. Maling interpretasyon po iyon at maaaring maling pakahulugan sa sinatawag na rejoicing o kagalakan. Kaya bibigyan natin to ng emphasis o bibigyan natin to ng pagpapakahulugan ngayong araw na ito ayon doon sa konteksto ng Biblia. So, ang unang tanong siguro ay sagutin natin yung question na what does rejoice in the Lord always means? So, atin po yung bibigyan ng mga kahulugan at pagpapaliwanag. Una, sagutin na po natin. Number 1, to rejoice in the Lord always does not mean that we will never feel depressed or sad. Lilinawin ko mga kapatid, kapag narinig niyo ang kataga ni Pablo, hindi nangangahulugan niya na hindi ka na malulungkot. Hindi nangangahulugan niya na hindi ka makakaranas ng mga certain sadness or even depression. Alam niyo, ang Bible is very realistic. Very balanced. Binanggit ko na yung ilang pagpapaliwanag nito kanina. And we must always look at the scripture in totality rather than taking a verse like this as if it were all that is written on the subject. Take note, hindi lamang po ang verse na ito ang siyang dapat pagtuunan ng pansin when it comes to human emotion. Ang lagi po kasing nagiging emphasis ng mga Pentecostal, yung mga pastor ng Pentecostal, at yung mga charismatic, kabilang na dyan yung mga JIL, yung mga Sikibuloy, yung mga, yung mga prosperity preachers, bunga yan ng pagiging na kay Kristo. Pag ikay na kay Kristo, wala ka ng problema, lagi ng masaya. Yan ang pang-engganyo ng mga kultong relihiyon na ito Lagi nga binibigyan ng emphasis ni Eddie Villanueva, kapag ikaw ay na kay Kristo, you will be rich, At yung riches na binabanggit niya roon ay material wealth, At kapag ikaw daw ay mahirap, ikaw ay isinumpa because poverty is a curse. Saan naman niya nahagilap yung mga talatang yon? Ang gagawin po niya, dadampot po siya ng mga talata out of context. Like for instance, yung John chapter 10 verse 10, na naparito ang kaaway para pumuksa at pumatay, pero okay naparito para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. O sasabihin niya, di ba, si Kristo'y naparito para bigyan kayo ng kasaganaan ng buhay. Pag hindi ka masagana, ibig sabihin, wala sa iyo si Kristo. Di naloko kayo. Kasi ginagamit yung mga talatang yun nang wala sa tunay na konteksto. Pero ang binibigyang emphasis doon na pagparito ng kaaway, si Satanas ay sumira, dumurog, nagwasak, pumatay, espiritual yon. At ang Panginoong Jesucristo naparito para magbigay ng buhay. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. At nagbigay ng buhay at kasaganaan ng buhay na yon. Anong life yon? That is your spiritual life. Kasi magkokontrahan naman yung turo ng Panginoon nang sinabi niya sa John 16:33 na dito sa mundong ito, you will be persecuted. Sa mundong ito ay may pagdurusa, may paghihirap. Paano mo i-reconcile yung dalawang verses na yon? So, ibig sabihin, it's either one is wrong and the other is true. Pero mga kapatid, parehong truth yun. Hindi mo pwedeng baliwalain yung isa, kaya lang mali ang pagkaintindi. Kasi yung sinasabi sa John 10:10 na kasaganaan ay spiritual. Kaya mga kapatid, huwag kang malungkot kung kabilang ka sa isang pananampalataya tapos wala kang Rolls Royce. Wala kang malaking bahay katulad ng sinasabi ng mga G12. Na ikaw bilang pastor, ang tagal mo ng pastor pero mahirap pa rin ang buhay. Hindi po nangangahulugan na sukatan ng iyong pagyaman ay ang pagtatagumpay mo sa ministeryo. Kasi ang mga alagad, wala naman pong mga sasakyan na sasagasaan ni Uriel Balano yung mga taong walang kotse pagdating ng 10 taon daw.
Nakuha niyo po yung mga panlilinlang ng mga pastor na yan at ginagamit ang mga talata katulad nito na dapat kang magalak dahil ikaw ay nakay Kristo. At ang kagalakan na yon na kanilang binabanggit ay pertaining to outward show of emotion. Kapag nagdadalamhati ka, huwag kang magdalamhati, dapat magalak ka, tumawa ka, humalaka ka kahit namatayan ka. Hindi po yun totoo at mali po iyon. No po? It is very interesting that the shortest verse, take note of this, no po? The shortest verse in the Greek New Testament is the word rejoice always. So this is the shortest verse in the Greek New Testament. Rejoice always. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ano yung shortest verse in English? Sa English, ang shortest verse ay John chapter 11 verse 35. Jesus wept. Do you see the contradiction? So, ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16, written by the same writer of Philippians, si Apostle Paul. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Sa Thessalonian, inulit pa rin yan. Rejoice always. Laging yan ang tema ni Apostol Pablo. Pero wag natin kakalimutan, sinabi ni Jesucristo o sinabi ni John sa 11:35 nandyan, Jesus wept. So, ibig sabihin, yung pagtangis at pag-iyak ay bahagi ng human emotion. The question is, are they not contradictory? Are they not in contrast with each other? 1 Thessalonians 5:16 and John 11:35. Ang sabi po, our Savior could weep and yet have the fullness of joy even as He faced the cross. John 11:15-11. Na may kagalakan niyang tinanggap. No, bagamat mabigat sa kanya sa hardin ng Getsemani. Ang pakiusap niya sa Ama, may this cup pass before me, but not my will, but your will be done. And there is joy on that. By being obedient to the will of the Father. So, binabanggit ni Apostol Pablo na tayo magalak. Pero sa Romans 12:15, ano sabi ni Paul? The same Paul commands us to weep with those who weep. Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice, but we need to mourn with those who mourn. So, sinasabi ni Paul dyan sa Romans 12:15 that we need to mourn with those who mourn. Pero again, binabanggit niya sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. So, kung ang kahulugan niyan always rejoicing, bakit niya sinasabing we need to mourn? Kailangan maintindihan natin ito in context. Na ang isang Kristiyano, bagamat lumuluha, bagamat may damdaming mabigat sa paglisan ng mahal sa buhay o pagkasira ng kanyang tahanan, pagkaguho ng kanyang negosyo, pagkawala ng hanap buhay, ay meron pa ring kagalakan sa kanyang puso. Ito po yung binibigyan ng emphasis ni Paul. Hindi nakabasing kagalakan sa kanyang sirkumstansya. And the Bible says that godly people are marked both by mourning and yet by irrepressible joy. Ang tunay na mananampalataya, ang mga makadiyos na tao sa banal na kasulatan, ay kinakitaan natin ang mga panahon ng pagtangis at ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa kabila ng mga kalungkutan. Matthew 5:4, ang sabi diyan sa Sermon on the Mount, blessed are those who mourn. If rejoicing is the mark of a true believer, bakit sinasabi rito ng Panginoong Jesucristo, mapalad ang mga tumatangis? Bakit? They will be comforted. Ano po? Pagkatapos, James 4:9, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Binabanggit po yan. May mga bagay na hindi dapat ikagalak.
May mga bagay na kailangan tumigil sa kagalakan at palitan ng kalungkutan. Kailan yon? Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, hindi mo yun ikagagalak. Kapag ang isang tao ay napapahamak, hindi mo yun ikagagalak. Dapat yun ipagluksa kapag nasasadlak sa kamalian ng buhay, nasasadlak doon sa kapahamakan, bunga ng kasalanan, ipinagluluksa yan. Hindi yan ikinagagalak. We need to change our laughter to mourning and our joy into gloom if we are living in sin. And yet, ang mga mananampalataya, sa kabila ng mga bagay na ito, meron silang unspeakable joy. Irrepressible joy. So, Scripture acknowledges that discipline and trials are not joyful at the moment, but afterward will reap or will yield peaceful fruit of righteousness. Ito yung binabanggit sa Hebrews chapter 12 verse 11. Ang sabi diyan, wala naman disiplina na habang ginagawa natutuwa ka. The subject of Hebrews chapter 12 verse 11 ay parusa, disiplina. Walang anak na habang hinahagupit dahil pinaparusahan ay natutuwa. Pero habang dumadanas ka ng pain, habang dumadanas ka ng parusa, bagamat ikaw ay hindi nagagalak, tumatangis ka, ano sabi? Yung bagay na yon will produce a harvest of righteousness. And what? Peace. Para doon saan? Sa mga na-train sa mga bagay na ito. Alam niyo, marami rin ako naging pagtangis nung araw eh. Marami rin ako naging pagluha sa mga palo ng tatay ko. Pero ang tatay ko hindi naman yung nagpa-power trip lang. Oho, ang tatay ko masakit mamalo eh. Malupit manghagupit talaga yung tatay ko eh. Pero hindi ko siya namamalo ng walang dahilan. Lagi po namang may kasalanan kami. May kasalanan ako kaya ako nakatikim noon. At noong mga panahon na yun, hindi ako natutuwa. Pero sa pamamagitan ng mga bagay na yun, dumating yung takot na may paggalang sa puso ko na wag suwayin ang aking ama dahil makakatikim na naman ako ng palo. Nung una, yung mga disiplinang yun ay hindi pleasant. Painful, ang sabi po ng sumulat ng Hebreo. Pero later on, na-discover ko, siguro kung hindi pinaranas sa akin yon, hindi naman ako ngayon ganito. Tama po ba mga kapatid? So, hindi tayo nagagalak, hindi tayo natutuwa kapag dumadaan tayo sa mga panahon ng pagsubok ng buhay. Pero wag nating kakalimutan, yung mga pagluha na yan, pagtangis na yan, emosyon na bahagi ng buhay ng isang tao, pero kalaunan, marirealize natin na may kagalakang dala ang mga karanasang iyon. Amen? John chapter 16, 20-22, very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. Paalala po ito ng Panginoon eh. You will grieve, but your grief will turn to joy. Ito yung binabanggit ko kanina. Yung babaeng manganganak ay puno ng sakit. Yun ang napakagandang inilarawan dito eh. Hindi pa ho ako nanganak kahit kailan, pero nakita ko na po ang misis kong nanganak ng 3 beses. At bawat panahon ng kanyang panganganak, talaga naman po mga kapatid. Siguro kung pwede ka lang suntukin o sipain ng misis mo sa sakit na kanyang nararanasan, baka ginawa niya. Ayaw nga ako makita ng misis ko kapag nanganganak siya eh. Kaya ang ginagawa ko, lumalabas ako eh. Lalo na po nung bunso, yung kay Ruth, doon ko po talagang nakita si Dang na talagang hirap na hirap eh. Siguro sa kagustuhan niyang mailabas agad yung bunso namin. Iri siya ng iri eh. Sabi nung komadrona, teka muna misis, iri ka ng iri, wala sa timing. Siguro sa kagustuhan niya talagang matapos na yung hirap. Ginagawa niya ng paraan, pero ang sabi nung komadrona, no, may timing yan, hintayin mo akong sabihin kung kailan ka iiri. At ang babae, sabi niya sa verse 21, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, ano nangyayari? Nakakalimutan na ng ina yung anguish. Nakakalimutan na ng ina yung pain. Bakit? Napapalitan nyo ng joy na yung baby is now born into the world. Ngayon, ano sabi niya ng Panginoon? So with you.
So with you, now is your time to grieve. Kasi lilisan ng Panginoon eh. At sa paglisan ng Panginoon, ano sinasabi ng Bible? You will be like a sheep scattered without a shepherd. No? Pero anong pangako ng Panginoon? You need to rejoice because you will see me again. No? You will see me again and no one will take away your joy. Kaya habang nandito tayo, meron tayong pag-asa at yun ang bibigay ng kagalakan. At yun ang kahulugan ni Apostol Pablo sa Philippians 4:4 na rejoice in the Lord always because we have a hope, a coming hope that our Savior, just like a baby born in a mother's womb, will soon return. Amen? And that is the hope that we have. The reason for rejoicing. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga pinagtututuro ng mga pastor ng Pentecostal. Out of context nila, hinuhugot yung mga talatang yan ng Bible para pagmukhain kayong dapat lagi kang masaya, dapat lagi naglulundagan. Kaya yung mga simbahan nila nakadesign sa ganong klase. Sasabihin pa, na kung dito hindi ka marunong lumundag, hindi ka marunong pumalakpak sa langit, ay paano mo to gagawin? Mga kapatid, dito sa lugar na ito, puno talaga tayo ng pagdurusa. Sa mundong ito, you will experience trials of some sort. There will be difficulties in this life. Huwag niyong pagmukaing mga engot o nasisiraan ng baliw ang inyong mga mananampalataya na gawin ninyo ang simbahan parang opium sa mga tao. Na pag nasa loob ng building ng simbahan nyo, naglulundagan, naghihiyawan, nagkakatuwa, pero paglabas, balik naman sa mundo ng suliranin na siyang ipinangako ng Panginoon. Dapat ang joy, dapat ang kagalakan from within. Bunga ng ng paghihintay sa pagbalik ng kasintahang lalaki. Walang iba kundi ang Panginoon. Are you with me? Minsan ang daming false hope. Ang daming mga pangako ng mga relihiyon sa panahon natin ngayon na if you are in Christ, everything, every problems ng inyong buhay are solved. Walang ganon. Maaaring mamatay kang naghihirap. And it doesn't mean na hindi ka believer. Huwag kayong maniniwala doon sa mga Pentecostal preachers na magsasabing dapat ikay magtagumpay, dapat hindi ka pedicab driver. Di ba meron pang isang pastora, kaya yung mga pastora dapat talaga sasasaway yan eh. Yung pastora ng isang simbahan na ipinangalandakan pa sa social media yung kanyang sermon na hindi ka dapat mag-aasawa ng pedicab driver kasi yung iyong destiny ay maganda para kay Lord. Dapat ikaw ay pangmayaman din. Saan nyo naman nahagilap yung ganong klase ng mga thinking? Yung ganong klase ng mga pagtuturo na wala sa context. Paano na lang yung mga miyembro nila na hindi umasenso buhay at hindi nagkaroon ng kotse? Paano na yung mga pastor na talaga namang nag-dedicate, nagtalaga ng buhay na hindi yumaman? Ano ibig sabihin nun? Failure ba sila? Eh kung ang susukatin natin na yung buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano noon at mga alagad ni Kristo, yumaman ba sila? Napuspos ba ng artificial at panlabas na kagalakan lang yung buhay nila katulad ng itinuturo ng mga pastor na ito? Hindi. Sa kabila ng mga pagdurusa, sa kabila ng mga suffering, ang sabi ni Paul, but I will see you again and you will rejoice. Ni Jesus, rather, sorry. It was Jesus who said that I will see you again and you will rejoice. That is the coming back of the Lord. And no one will take away that joy. The joy that Jesus was referring to is our blessed hope. Amen? Kaya dahil doon, sa pag-asa na yon, na darating sa buhay natin bilang mga mananampalataya, nagagalak tayo. Rejoice in the Lord always. Ano ibig sabihin? We would misapply Paul's words if we took him to mean that a Christian
should deny or never feel sadness or grief. Tandaan niyo mga kapatid. Kapag ang paniniwala mo bilang Kristiyano na naituro ng pastor mo, hindi ka dapat malungkot dahil namatay asawa mo, dapat maggalak ka na walang ka ng trabaho, o dapat ikay maglulundag na sunog yung bahay mo, pinapaniwala ka sa maling klase ng katuruan. We misapply the word of the apostle. Because even the Psalms, the psalmists often are overwhelmed with despair or sadness. Familiar ba kayo sa mga salmo? Yung Book of Psalms ay puno ng mga karanasan ng despair, ng sadness. Psalm 51, matindi ang epekto kay David ng kanyang kasalanan kay Bathsheba. At dahil doon, napuspos siya ng lungkot. Ang sabi nga ni David create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. Can you imagine? What kind of a spirit is that? A downcast spirit. A troubled spirit. Because of sin. At doon, napuspos siya ng kalungkutan. Renew the right spirit within me. Humihiling siya sa Diyos ng isang bagong espiritu, bunga ng kanyang kasalanan. At tandaan natin, biyaya lang ng Diyos ang pwedeng magbalik ng joy of our salvation. Restore unto me, David says, the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. The psalmist often is overwhelmed with despair, and he readily acknowledged his feelings to God. He never puts on a happy face and denies the intensity of his troubles. Magkukunwari sa harapan ng marami na siya'y masaya, na siya'y nagagalak, to put a mask or a facade to show that he or she is happy. Kapaimbabawan po yun. Ano po? But in the process of crying out to God for help, and refocusing his thoughts on the Lord and his great mercies, by the end of the psalm, madalas mababasa nyo, nagbabago yung mood, even though his circumstances are no different. Makikita nyo po yan kay Job. Ano sabi ni Job? The Lord giveth and the Lord takes it away. Blessed or praised be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos ang nagbabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano yun? Kaya yan ang hindi natututunan ng mga na-impluensya ng mga Pentecostal at ng mga charismatic. Pagdating na ng problema, akala nila parusa na ng Diyos, akala nila sila ay pinaparusahan ng Diyos, nakakalimutan nila proseso ng Diyos ng pagtuturo para sa paglago ang bagay na yon. At si Job, naintindihan yon. Diyos naman ang nagbibigay, Diyos din ang babawi, pero sa lahat ng sirkumstansya, kaya meron o wala, purihin ang pangalan ng Panginoon. Diyos ang nagbibigay, Diyos ang bumabawi. Kung ang Diyos ang nagbigay ng anak at Diyos ang kumuha ng aking anak, malungkot ako, nagluluksa ako, nagsuot siya ng sako, naglagay siya ng abo sa kanyang ulo, pero at the end of the day, purihin ang pangalan ng Panginoon. Nakuha niyo po ba yung implication, mga kapatid? Na hindi ako pwedeng magkunwari, na magsusuklay ako, magbibihis ako, mukha akong masaya sa harapan ng marami, pero sa totoo, hindi. Nagpapaka-ipokrito ka. Importanteng maipahayag mo sa Diyos kung anong damdamin mo. At ganun ang salmo. Ganun ang psalm. If you are going to read at the book of Psalms, meron nga doon mga imprecatory prayer pa eh. Mga salmong isinulat para tulungan sila ng Diyos at ipagtanggol sa kaaway. Can you imagine? Ipinapanalangin nila sa Diyos yung mga manlulupig. Sawayin mo, patayin mo, Panginoon, ang mga kaaway namin. There are those kinds of prayers in the Psalms. Nagpapakatotoo sila sa Diyos. Well, don't get me wrong with this, mga kapatid. Baka naman may kaaway ka, bunga ng sama ng ugali mo, tapos ihilingin mo sa Diyos
tanggalin ng Diyos yung mga kaaway mo, pagtanggol ka ng Diyos sa kaaway mo, pala ang kaaway mo, sarili mo, dahil sa masamang ugali mo, matakot ka sa Diyos. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Kaya, rejoice in the Lord always. Ano ang kahulugan? Pangalawa, let us go to the next one. What does rejoice in the Lord always mean? Number 2. Number 1, to rejoice in the Lord always does not mean that we will never feel depressed. Number 2, to rejoice in the Lord always is not primarily a matter of feeling but of obedience. No? Primarily, it is not a matter of feelings but of obedience. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Take note, hindi yan insinuation. Hindi yan pakiusap. Utos po iyan. No po? It is a commandment repeated twice for emphasis. Bakit? Para hindi baliwalain. Kasi po minsan, sinabi mong minsan, akala nila hindi totoo Pero dito kay Pablo, sinabi niya yan ng paulit-ulit. To give an emphasis. It is a command that we must deliberately choose to obey. Especially when we're in difficult circumstances. Tanong, may utos bang madaling sundin? If you are going to look at the commandments of God in the Scripture, hindi ito madali. At madalas, tayo na hindi masunurin, hirap na hirap tayo sa pagsunod. Kaya itong utos na rejoicing the Lord, it is not an easy task. Pero we need to choose to obey the task. To obey the command. Dahil pag ikay nakasadlak nga sa mga sitwasyon ng buhay na may kalungkutan, sa sitwasyon ng buhay na nagdadala ng galit, bunga ng pagkawala ng mga bagay na meron ka dati, ano magiging epekto nito sa'yo? Sadness, anger, iba't ibang emosyon. Pero dito ang hamon sa atin, in spite of those circumstances, we need to rejoice. And rejoicing has to do with our attitude, which depends on our mental focus, which depend on our choice. The choice to rejoice often must go deliberately against how we feel. Most of the time, the will to rejoice is in contrast to what we feel and what we are in on that moment. When we go through trials, when we've treated unfairly, when we are disappointed by people or even circumstances, the challenge is to face the decision of rejoicing instead of succumbing to the feelings of despair because of your circumstances. Ang challenge lagi will we obey this command to rejoice in the Lord? Or we will allow ourselves to be swept along by our feelings and emotions? Nakuha niyo po? Ano daw ibig sabihin? What does rejoicing always mean? 1, to rejoice in the Lord always does not mean that we will never feel depressed. 2, to rejoice in the Lord always is not primarily a matter of feeling, but of obedience. And number 3, to rejoice in the Lord always is an attitude of contentment and hope that transcends circumstances. Yan ang kahulugan. To rejoice in the Lord always is an attitude of contentment and hope. Do not forget that. Contentment and hope. Minsan, yung ating puso, may be heavy with sorrow or grief because of our circumstances, because of trials. Beneath the surface is the abiding confidence na ang Diyos ang may control. Hindi niya pahihintulutan ng bagay na ito
dahil lang napagtripan niya ako. Hindi niya pinayagan ang bagay na ito dahil nakatuwaan niya lang ako. Dahil maging sa buhay ni Job, maging sa buhay ni Jose, sa buhay ng mga patriarka sa lumang tipan, lahat ng mga buhay nila, gaano man kahirap ang kanilang dinaanan, may isang kamay na kumikilos sa kanila na maghahatid sa kanila sa isang buhay na matagumpay. Amen, mga kapatid. Though our hearts may be heavy with sorrow and grief because of trials, but beneath the surface is the abiding confidence that our God is sovereign and that our lives are in His hands, so that not even the hairs of your heads fall to the ground without His knowledge. Sabi nga yung mga ibon, nabibili lang ng 2 barya isang kusing. Pero hindi pinapayagan ng Diyos na mahulog sa lupa without His knowledge. Ang sabi ng Bible, higit kayong mahalaga kesa sa mga ibon. Yun ngang lily in the valley. Nandyan ngayon, mamayang hapon, patay na. Si Haring Solomon nga, hindi nakapagbihis ng ganong kaganda. Iniingatan sila ng Diyos, kayo pa. Kaya walang sirkumstansya sa buhay ng isang Kristiyano na nangyari dahil sa bahala na, kundi nangyari dahil pinahintulutan ng Diyos na buhay. Roma 8:28. All things work together for good to them that love the Lord. And the Apostle Paul had learned to be content. Ito po yung laman ng Filipos Philippians chapter 4. Lundagan natin yung verse 11 to 13. Ano sabi ni Paul dyan? I am not saying this because I am in need, though he is in need, or he was in need. Pero hindi niya sinasabi yung mga bagay na yan dahil siya'y nangangailangan. Kasi sabi ni Pablo, I have learned to be content in whatever circumstances. Pag meron, praise the Lord. Pag wala, praise the Lord. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether busog o gutom, whether living in meron o nangangailangan, ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Again, look at the context of verse 13. Lahat ng bagay na nangyayari sa kanya, kaya meron o wala, kaya busog o gutom, o anumang sirkumstansya, kaya niya yun. Pero hindi dahil sa lakas niya, kundi sa lakas na kaloob ng Panginoong Hesukristo. He can rejoice even in those circumstances because of the strength that Christ brings. Amen? How can we rejoice always? You cannot rejoice in the Lord if you are not in the Lord. Yan ang unang-unang punto. No po? So siguro, tatanungin nyo how can I rejoice? First, ang linaw po niyan, you cannot rejoice in the Lord if you are not in the Lord. Psychology has nothing to offer Christian in this regard. Bagamat minsan nagpapayo po ako ng pagtungo sa mga psychologists, kasi may mga bagay na talagang I think beyond my control, beyond my capacity to address. Kaya pinapayo ko sa kapatid, kung kailangan nila na mag-seek ng professional help, go seek the professional help. Pero ito po yung totoo. Every situation for the Apostle Paul includes some severe trial, in some cases where he despaired even of life. And sometimes, take note, every believer must learn to apply the biblical principles na nasa saad sa Biblia instead of going to some psychology or psychologist para sa healing at paggaling. Minsan, biblical principles and the Bible are enough
to address our emotional needs. Amen? Ito tandaan ninyo, ang pagkakaroon nyo ng matinding depresyon at mga suliranin sa inyong emotions at pag-iisip, bunga ng paglayo ninyo sa Panginoon. Yan lang naman po yun. Bunga yan ng pagkawang natin sa salita ng Diyos, bunga yan ng paglayo natin sa mga bagay na espiritual, dadalahin tayo nito sa mental problem and depression. Again, how can we rejoice in the Lord always? You cannot rejoice in the Lord if you are not in the Lord. Kaya ang unang sagot, so how can we rejoice in the Lord? Make sure that you are in a right relationship with God through saving faith in the Lord Jesus Christ. Kasi ang kausap ni Pablo sa Filipos, Christian. At ang kausap ko sa umagang ito, mananampalataya. If you are not a believer of Christ, you will not accept this teaching as yours. And this is not for you. Kasi you will not understand this. Only believer of the Lord can understand the reality of Philippians chapter 4 verse 4. You cannot rejoice in the Lord if you are not in the Lord. Amen? As we say in chapter 3, where the Apostle Paul first exhorts us to rejoice in the Lord always. Andyan, Philippians 3:1. Bago tayo pumunta sa 4, binabanggit na ni Apostol Pablo sa Philippians 3, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Punong-puno po ng mga katagang magalak eh. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. The word of the apostle is a safeguard for us. The challenge is for the brothers and sisters, not just for anyone else or anybody who is not a believer. The challenge to rejoice is for the mananampalataya ni Kristo. Amen? For those who claim to be Christians, for those who believe in the saving grace of the Son of God. Kaya, many who claim to be Christians are not relying only upon Christ and His shed blood for salvation, but rather are trusting in themselves. Dapat totoo. Kasi sa Philippians 3:2, ano sabi? Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Sa Philippians chapter 3 verse 2, kasunod lang yan ng verse 1. Mag-ingat doon sa mga aso. Ibig sabihin, sila yung hindi tunay na mananampalataya. Those evildoers, those mutilators of the flesh. Yan. So, binabanggit po dyan ni Apostol Pablo yung dalawang uri ng tao sa loob ng Pilipos. Sa loob ng simbahan. Sino? Yung mga brothers and sisters. At sino pa? Yung mga aso at mapagawa ng masama. Na dapat ingatan. Kaya ang sinusulatan ni Pablo rito, hindi yung mga aso, hindi yung mga evildoers, ang sinusulatan niya rito, yung mga kapatid. So how can we rejoice in the Lord always? Take note, make sure you are in the right relationship with God and you are not a dog or evildoers. Amen? Number 2, how can we rejoice in the Lord? Walk in submission to the sovereign Spirit of God. Lumakad ng may pagsusuko ng buhay sa makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Galatians 5:16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. He goes on to catalog some sin that characterize the flesh. Ano ba yung gratification of the flesh? Ano ba yung mga hilig ng laman? No? Sinabi po ni Pablo yan, no? Napakarami po niya sa Galatia. No? Inisa-isa po niya yung mga works of the flesh. And then the Apostle Paul listed sa verses 22 to 23 yung mga bunga ng Espiritu Santo. Lumakad daw tayo sa Espiritu. Bakit? Upang yung Espiritu mamuhay sa buhay natin.
At ang bunga ng Espiritu, Galatians 5:22, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And mga kapatid, to walk by the Spirit means to live in moment-by-moment submission to the indwelling Holy Spirit, saying no to self and yes to the Lord. It means to trust in the sufficiency and power of the Spirit because you distrust your own ability. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And as we learn to walk by the Spirit, the fruit of the Spirit, including joy, will grow in our lives. Kaya to rejoice in the Lord always, we cannot accomplish that without the Spirit. Because joy is a fruit of the Spirit. And therefore, if we are walking in the Spirit, we will grow in our walk, and it will produce the fruit. And one of the fruit is joy. Amen? Na binabanggit po doon sa Galatians 5:22. Purihin po ang Panginoon. The word walk, actually dalawa yan eh. Walk and fruit imply a process, not something instantaneous. Habang lumalakad, namumunga. Alam niyo po mga kapatid, meron po akong tinalakay sa mga kababayan at kalalakihan ng Winnipeg Unidan na nakaraang fellowship nila, yung mga essential elements of growth. There are some essential elements. Kaya essential, kailangan gawin. Kaya essential, mahalaga. Pag hindi mo ginawa, you will not experience growth. We have a responsibility on our personal growth. Amen? Tandaan nyo, importante, you are in Christ. You need to be born again. Malibang ipanganak ka muli, there will never be any growth. Just like a newborn baby. Pag silang ng baby, ito'y lalago. Pero pag hindi ka naisilang sa Espiritu, you will not grow in the Spirit. You will not see the kingdom. Yan ang sinabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And you cannot walk with the Spirit or in the Spirit without being born again. Implying that that is a process that only God can do. Amen? Di mo kayang i-born again ang sarili mo. Ang Spirit ang gagawa nun. And how will I know that I am born again? The first thing that a born again can do after being born again is to repent of his sin or her sin and come to Christ and come to Him needing a Savior. And by faith, given to him by God, you will get to know Christ as the way, the truth, and the life. Yung pananampalataya ay bunga ng pagiging born again. Malalaman mong born again ka kung ikaw ay nanampalataya. Not the other way around. Mga kapatid, hindi ka pwedeng manampalataya kung hindi ka born again. Ulitin ko, kung ikay napaniwala na kailangan mo manampalataya para ka maborn again, naloko ka. Hindi mangyayari yun. Dahil ang isang taong patay sa kanyang kalagayan because of sin, hindi kayang manampalataya. Ni ang lumakad sa buhay pananampalataya, hindi niya magagawa kasi kailangan niya munang maborn again. Nakita niyo po yung order, mahalaga yon. Kaya mahalagang tanungin niyo yung mga pastor ninyo Pastor, paano ba ako na-born again? Pastor, ano bang dapat kong gawin para ma-born again? Pag may sagot yung pastor nyo na paloko-loko at hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, nako, hanap kayo ng iba. Kailangan nyo kasing maintindihan yan. Kailangan nyo lubusang maunawaan. Simpleng-simple lang yan. That is the basic of faith. Pero sa totoo lang napakaraming pastor sa mundo ngayon, hindi nila alam paano ipaliwanag yan. Subukan nyo lang. Simple lang naman yun Kung saan ka dumadalong simbahan.
Pastor, ano po ba una? Pananampalataya o born again? Tanungin mo si pastor mo. Doon lang malalaman mo kung ano yung tinitindigang pananampalataya ng pastor mo. And most of the time, sasabihin ng pastor mo, manampalataya ka para ka ma-born again. Patay na. Sablay na yon sa Biblia. Kasi ang isang taong patay, kailanman hindi makakapanampalataya. Sana maintindihan niyo po ito. In our condition of being dead because of sin, how can we have faith in God? Huwag niyo kakalimutan, ang Diyos muna ang kailangan kumilos, tanging siya lang, at yon ay buhayin ka muna sa iyong kalagayan. Diyos lang ang gagawa nun, at pag ikaw ay binuhay na niya, sigurado ang epekto nun, pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Conversion ang kasunod ng regeneration. Ulitin ko, not conversion before regeneration, it should be regeneration before conversion. Ulitin ko mga kapatid, una ang pagbuhay ng Diyos bago pananampalataya. Pag mali ang order ng pastor mo, may isa lang, ibig sabihin, out of order yung pastor. Maliligaw kayo. Sablay na yun sa lahat. Sablay na yun sa lahat. Kaya yung salvation nyo, pag halu-haluin yan, jumble-jumble yan, walang malinaw kang matututunan kung paano ka talaga naligtas. Lagi maghahalo-halo na akala mo ikaw nagligtas sa sarili mo, ikaw ang nanampalataya, ikaw ang kumuha sa Diyos, ikaw ang nakakilala sa Diyos, pero ang totoo, hindi. Inakay tayo ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo kasi kung sa ating mga sarili, hindi natin kayang gawin yun. Kaya dito, yung dalawang katagang walk and fruit, synonymous yan. You cannot walk in Christ if you have not been born again, and you will not bear fruit if you are not walking in the Spirit of Christ. Amen? So, it is a process, something that is continuous and not instantaneous. If you have spent your life walking in the flesh, it may take some time before you experience the steady joy in the Lord. Process yan. Also, walking in the Spirit is a deliberate process that involves putting self to death and submitting to the sovereign God. Kaya ano ginawa ni Pablo? Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. That is a walking in the faith. And this means what? Confronting your anger, because anger usually stems out from not submitting to God's sovereign dealings in your life. A crucified self doesn't shake its fist on God's face, saying, I don't like what you are doing, I don't like what you did to me, o kaya maninisi sa Diyos, will point an accusing finger to God. No. Yung napakong buhay kasama ni Kristo ay tatanggapin ang lahat ng sirkumstansya bilang pagpapahintulot ng Diyos. Dahil meron siyang espesyal na layunin. Amen? So, ano ang pangatlo? The question, how can we rejoice in the Lord? Ang third answer to that, you need to view your trials through the lens of the Scripture. Kailangan makita mo ang mga nangyayari sa buhay mo sa lente ng banal na kasulatan. Paul was going through some difficulties. Philippians 1:12, ang sabi diyan, Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me ay has actually served to advance the gospel. So sabi ni Pablo, nakakulong ako, nabilanggo ako, pero alam nyo, sa pamamagitan ng pagkakulong ko, nagresulta ito ng Verse 13. It has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Naging malinaw doon sa mga tagabantay sa bilangguan, sa mga bantay sa palasyo, na ako'y nabilanggo dahil kay Kristo.
Ang verse 14, ano sabi? And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Nakita niyo po? Yung nangyari kay Apostol Pablo, sa halip na pag-iiyakan niya, sa halip na ipagluksa niya, sa halip na ituro niya ang kamay niya sa Diyos at sabihin, akala ko ba tinawag mo ko para mangaral? Ba't mo ko binilanggo? Walang ganon. Actually, nakita ni Pablo sa lente ng Scripture na ang mga nangyari sa kanya is to advance the gospel. Dahil yung mga bilanggo, yung mga taga-palasyo, nakarinig ng ebanghelyo, nakarating yon sa pinakarurok ng power of the time. At hindi lang yun, naging matapang ang mga kapatiran sa pangangaral ng ebanghelyo dahil sa nangyari kay Pablo. Nakuha niyo po mga kapatid? So Paul submitted himself to God's sovereign will. Yun po ang malinaw, ano po? Philippians 1:12, ano sabi niya? Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Ganda na po. Philippians 1:20, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Antindi, ano po? At sa 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Alam niyo kung bakit maraming believer ang depressed? Many Christians get depressed because they do not understand God's purpose in trial. Or they do not mentally deal with their trials in the light of God's words. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga depressions natin na nararanasan sa buhay, connected sa paglayo natin sa salita ng Diyos. Kaya kapatid, balik muli sa salita ng Diyos. And the joy of the Lord will be your strength. Satan often comes to you in a moment of disappointment, and he will tempt you to doubt God's loving grace. Peter tells us to humble ourselves under God's mighty hand and cast our cares on Him. He challenged us to resist the devil, firm in our faith in every trials of life. 1 Peter 5:5 to 11. Hindi ko na lang nailagay sa PowerPoint natin. Amen? Pangapat, how can we rejoice in the Lord? Deal with your relationship properly. Mahalaga to, kapatid. Kung gusto mo makaranas ng kagalakan, importanteng ayusin ang relasyon. Tandaan po ninyo, ang tagumpay ng mga pastor sa kanyang ministeryo ay ang kagalakang dulot ng ang kanyang mga sambahayan at ang kanyang mga mahal sa buhay kasama niya sa ministeryo. Meron po akong pastor na kausap kahapon. Ang paalala ko lang sa kanya, Pastor, tumatanda na tayo. Pero hindi pa naman tapos na mag-iwan tayo ng legasiya sa ating ministeryo. At ang pinakamagandang gawin, maglingkod ng may kagalakan sa Panginoon kasama ang iyong sambahayan. Because if there is one ministry that you need to focus on to, is your ministry to your family. Mga kapatid, nagtataka kayo kung bakit si Pastor Ruel hindi nauubusan araw-araw ng turo at aral ng salita ng Diyos? It is because I have the backup of my family. I have my children praying for me every day. I have my wife praying for me every day. And they are with me in the ministry of the Lord. And that gives me joy. Imagine mo kung ikay lingkod ng Diyos, tapos hindi naniniwala sa iyo ang pamilya mo. Hindi naniniwala sa iyo ang anak mo. Hindi ka sinusuportahan
sa ministeryo. Kaya importante, para makuha mo yung kagalakan, kumusta relationship mo sa pamilya mo? Ano sabi ni Pablo rito? No po? Importante ito. Look at the verse. Philippians 4:3-5. Tuloy natin ang basa. No, nasa gitna yung 4, di ba? No, pero punta natin yung verse 3. Tapos, tingnan natin ang sinasabi. Sabi po diyan, yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contented at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Dito po binanggit ni Pablo yung mga nakasama niya sa ministeryo. Nasa bilangguan na siya, pero ano sabi niya? Tulungan niyo ang mga babaeng ito. Tulungan niyo ang mga taong ito na nakasama ko sa ministeryo. Kapatid natin sila, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So dito, sinasabi ni Pablo na ang aking kagalakan ay mapupuspos kung susuportahan niyo sila, kung tutulungan niyo sila. At ito po mga kapatid, ang isang magandang halimbawa ng buhay ng isang alagad ng Diyos. Na yung iyong mga kasama sa ministeryo ay ipinapanalangin mo, sinusuportahan mo, ginagabayan mo, at nagpapanalanginan kayo. These verses before and after verse 4 deal with proper relationship. Mga kapatid, if we have wronged others and have not done all we can to make it right, we will not have the joy in the Lord. Kung meron tayong kasamahan, kung merong mga bagay na hindi natin naayos, kahit anong gawin nyo, kahit anong galing mo sa theology, kahit anong husay mo sa pangangaral, kung wala ka sa ayos dun sa puso mo, galit ka kay ganito, hindi ka magtatagumpay diyan, kapatid. Kaya ang unang dapat nyong gawin, lumaya kayo dyan sa mga samaan ng loob at galit, paninira. Hindi mo alam, sinisiraan mo kapatid mo. Samantalang dito, sinasabi ni Pablo rito, no? Ipinapanalangin niya yung dating niyang mga kasamahan. Ikaw, pastor, yung dati mong kasamahan, dating kasama mo sa paglilingkod, ngayon kaaway mo. Ngayon sinisiraan mo. Ngayon saan mo sinisira? Doon sa mga kapatiran na minsan walang nalalaman. Ayaw nyo magsitigil ng mga kwento rito, kwento doon. Na sa halip na maglingkod na lang kayo na may kagalakan, na nagtutulungan, pareho naman ang pinaniniwalaan. Magkaiba lang ng paraan ng sistema. Pero punong-puno kayo ng galit, punong-puno kayo ng samaan ng loob. Paano kayo magtatagumpay niyan? Maaaring panlabas, maaaring mapaniwala niyo yung iba na okay kayo, pero deep inside, masaya ka ba? May joy ka ba? At si Pablo alam yon. You will never have the joy of the Lord if you are not in proper relationship with your co-workers. Amen? So, paalala lang ito mga kapatid. If we humble ourselves and go to our brother and sister in all honesty, in all truthfulness, and ask forgiveness, we will be flooded with God's joy. Unahan yan mga kapatid Kung sino unang nagpakumbaba, higit na mapalad. Pag naunahan ka, lugi ka. Kasi yung nauna, no, mas humble yun. Pero kung mag-uunahan kayo at magpaplastikan lang naman kayo, na madalas narinig ko yan, okay na kami, nagkasundo na kami, hindi naman totoo. Wala. Naglolokohan lang kayo. Kapag nagpatawad ka, totohanin mo nagpatawad ka. Hindi yung kunwari lang. Maapektuhan ka pa rin ito. Now, how can we rejoice in the Lord? Panlima.
serve the Lord with gladness. Ito yung epekto nun eh. Kapag tama relationship mo kay Lord, tama relationship mo sa iyong coworkers, sa mga kasama mo, makakapaglingkod ka ng may kagalakan. Bakit aburido ka lagi? Bakit hindi ka makapaglingkod ng tama? Bakit lahat ng ginagawa mo hindi nagtatagumpay? Tandaan po ninyo, quite often, people who lack joy are not involved in serving Christ. Because ang sabi ng Psalms 100 verse 2, worship the Lord with gladness. We need to come before Him with joyful songs. Madalas yung mga tao who lack joy are not involved in serving Christ. Minsan, ang dahilan kung bakit yung iba tumitigil na sa paglilingkod, hindi dahil wala nang suporta, hindi dahil wala nang resources. The reason, hindi na nila makita yung joy sa paglilingkod. Sidetrack na sila sa paglilingkod. Naakay na sila ng ibang gawain. As we've seen in Philippians, in the life of the Apostle Paul, Paul had great joy even in facing execution because he was living for the gospel. Sabi niya sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Get your focus off yourself and on your problems and on to what God wants you to do for the furtherance of the gospel. Tandaan niyo, there is great joy in seeing others trust God and trust Christ as Savior. Wala nang hihigit na kagalakan doon. Kaya ako mga kapatid, everyday, nagagalak ako. Hindi dahil nairaos ko ang isang sermon, kundi ang alam ko nakarating ito sa marami sa inyo. Ang dalangin ng aking puso, sana pinagpapala kayo ng mga mensaheng ito. If you want joy, get your eyes off yourself and on to how God wants you to serve Him. Amen? Naku, may isang oras na naman ang tinakbo. Pang-anim na po tayo at last na po ito. How can we rejoice in the Lord? Live by faith, not by feelings. Mamuhay sa pananampalataya, huwag sa damdamin. Huwag laging iniisip yung nasaktan ako, na-agrieve ako, no? Hindi ako napagbigyan, inabuso ako. Pag puro ako, madidepress ka nga. Mawawalan ka ng kaligayahan sa paglilingkod. Tandaan mo na kahit demonyo ang kumilos sa buhay mo, you can still find joy in your heart, believing that it will accomplish something for you. Mga kapatid, hindi mo ba naisip na sa pamamagitan ng mga pinagdaanan mo na nakalipas na araw, tinuruan ka ng Diyos ng perseverance? And that perseverance will produce character. Amen? Kaya huwag niyong kakalimutan. Sabi ni Pedro, though you have not seen Him, you loved Him. And even though you do not see Him, now you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Take note, the Christian life is a walk of faith. It is a walk of trusting in things not seen, not of getting in touch with your feelings. That is a Christian walk. Ang paglakad sa pananampalataya hindi nakabase sa damdamin. Dahil kung sa damdamin lang, kaya ito ang dahilan na delikado yung mga simbahan ng Pentecostal kasi most of the time nakadepende lang yan sa emosyon, sa damdamin. Kailangan ng sermon, feel. Kailangan ng awitan, na feel. Kailangan ng lahat ng ginawa sa simbahan, na feel. Kaya gagawin nilang lahat ng paraan para ma-feel. Pero ang pananampalataya ay paglakad sa mga bagay na hindi mo lang na-feel. Ang sabi ni Pedro, nananampalataya sa Diyos na hindi mo naman nakita, ni hindi mo na-feel. Mahal natin siya, bagamat di natin siya nakita, hindi natin siya na-feel.
Naniwala tayo sa Kanya nang hindi natin siya nakita, na hindi natin na-feel. That is faith. Hindi nakabase sa feeling. But you believe. That is the kind of faith that God desires. Now we put our hope in Christ on things that we hope and long for, even if we don't see Him. Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Rejoice in the Lord always. Amen?